The Department of Energy ang dahilan ng pagtataas ng mga alert status sa Luzon at Visayas Grid. Unang araw ng kanyang pagbisita sa China, nakaharap ni US President Donald Trump si Chinese President Xi Jinping sa isang bilateral meeting. Ano nga ang mga naganap sa pagbisita na ito ni Trump at ano ang mahalagang usapin na napag-usapan ng dalawang leader? Nakaranas ng magkakasunod na tripping o pagkaputol ng major generation power plants nitong mga nakaraang araw ayon sa Department of Energy. Ito nila ang dahilan kung bakit isinailalim sa yellow at red alert status ang Luzon at Visayas grid sa nakalipas na 2 araw. Ayon sa DOE, naputol ang 500 kilovolts ng Ilihan Dasmariñas transmission lines bandang alas 6 ng umaga noong Miyerkules. Ang sinalubong ni Chinese President Xi Jinping si US President Donald Trump sa Great Hall of the People sa Beijing sa pagsisimula ng 2-day summit ng dalawang superpower. May red carpet, military honor guard, cannon salute at daan-daang batang Chinese na may hawak na bandila ng China at Amerika habang magkasabay na naglakad ang dalawang leader papasok sa bulwagan. President I'm very pleased to meet you in Beijing. Welcome back to China after 9 years. I want to thank you very much. First of all, that was an honor like few have ever seen before. And I think I was particularly impressed by those children. They were happy. They were beautiful. The military is obvious. It couldn't be better, but those children were amazing and they represent so much. And I know they represent so much to you. Kabilang sa delegasyon ni Trump ang ilang malalaking pangalan sa negosyo tulad ni Tesla CEO Elon Musk, Apple CEO Tim Cook at Nvidia CEO Jensen Huang na nakasama sa opening talks ng dalawang leader. I want to say on behalf of all of the great delegation that we have the greatest businessmen, the biggest and I guess the best in the world. We have amazing people and they're all with me. Every single one of them, we asked the top 30 in the world, every single one of them said yes. And I didn't want the second or the third in the company. I wanted only the top. And they're here today to pay respects to you and to China. Ng mahigit 2 oras na bilateral meeting, naging sentro ng talakayan ang gitnang silangan, gyera sa Ukraine, trade talks, AI cooperation at sitwasyon sa Strait of Hormuz. Ayon sa White House, nagkasundo ang dalawang panig na dapat manatiling bukas ang Strait of Hormuz para masiguro ang malayang pagdaloy ng enerhiya sa buong mundo. China and the United States both stand to gain from cooperation and lose from confrontation. We should be partners, not rivals. Isa sa pinakamatinding bahagi ng pag-uusap ay ang issue sa Taiwan. Mariing binigyang babala ni Xi si Trump na posibleng humantong sa mas malalim na tensyon o sigalot ang relasyon ng dalawang bansa kapag hindi maayos ang naging tugon ng Washington sa usapin ukol sa Taiwan. Pagsapit ng gabi, isang malaking state banquet ang inihanda ng China para kay Trump sa Great Hall of the Temple. Nagpasalamat naman si Trump sa mainit na pagsalubong ng China at formal na inimbitahan si Xi na bumisita sa White House sa September. Thank you again, President Xi, for this beautiful welcome. And tonight it is my honor to extend an invitation to you and Madam Peng to visit us at the White House this September 24th. And we look forward to it. Muling nagtipon sa New Delhi, India ang mga foreign ministers ng BRICS, ang organisasyong binubuo ng Brazil, Russia, India, China at South Africa, kasama ang Iran, United Arab Emirates, Saudi Arabia, Egypt, Ethiopia at Indonesia. Layunin ng BRICS na maging mas malakas na boses ng mga emerging economies at mga bansang nasa Global South sa gitna ng mga institusyong matagal ng pinangungunahan ng mga Western countries. Sa pagbubukas ng pulong, binigyang diin ng India na nasa panahon ng considerable flux o malaking pagbabago ang mundo dahil sa mga gyera, krisis sa enerhiya at pagbabago sa global trade. Sentro ng atensyon ang talumpati ni Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi na hayagang tumuligsa sa Estados Unidos at Israel dahil sa patuloy na pag-atake sa Iran. Iran therefore calls upon BRICS member states
and all responsible members of the international community to explicitly condemn violations of international law by the United States and Israel. Israel, lumalalim din ang tensyon ng Iran at United Arab Emirates matapos akusahan ni Arachi ang UAE na direktang sumusuporta sa operasyon laban sa Tehran. Bahagyang nagkaroon ng tensyon sa pulong ng questioning ng delegasyon ng UAE ang mga pag-atake ng Iran sa mga base ng US sa Gulf region. تا حالا و نخواهند تونست بگیرن. من امروز هم در صحبت خودم در بریکس این رو مجددا تاکید کردم که هیچ راه حل نظامی برای هر اموری که مربوط به ایران باشه وجود نداره. ایران در مقابل تهدیدها محکم میسته، سرخم نمیکنه. این رو دیدن، تجربه کردن، 40 روز با ما جنگیدن، نتیجهش رو دیدن. Samantala, patuloy namang nakakaapekto sa ekonomiya ng India at iba pang energy importing countries ang pagharang sa Strait of Hormuz dahil malaking bahagi ng langis ng mga ito ay dumadaan sa nasabing ruta. Si Ukrainian President Volodymyr Zelensky na pinakamalaking air attack ng Russia simula nang magsimula ang digmaan ang sunod-sunod na pag-atake sa Kyiv at iba pang lugar sa Ukraine nitong linggo. Ayon sa mga otoridad, hindi bababa sa 10 ang nasawi habang mahigit 50 ang nasugatan matapos tamaan ng missile at drone attacks ang mga residential building, gas station at iba pang civilian infrastructure sa Kyiv. За 2 дні фактично безперервного повітряного удару росіяни na ng mga health authority sa France na makababa ng barko ang mga pasaherong walang sintomas mula sa MV Ambition habang nakahiwalay pa rin ang mga nagpositibo sa norovirus. Pansamantalang na-lockdown ang mga ito sa loob ng cruise ship matapos makaranas ng pananakit ng tiyan ang mahigit 40 pasahero at masawi ang isa habang nasa biyahe. Nakumpirma base sa resulta ng pagsusuri na norovirus ang sanhi ng outbreak. Ang norovirus ay isang uri ng viral gastroenteritis na nagdudulot ng pagsusuka at pagtatae at madaling maipasa sa tao o sa mga contaminated surface. President Alan Peter Cayetano na hindi tumakas si Senator Ronald Bato de la Rosa kasunod ng balitang wala na ito sa loob ng gusali ng Senado. Ayon kay SP Cayetano, wala namang local warrant of arrest na ini-issue laban kay Senator Bato kaya't malaya pa rin itong makakaalis. Sinabi ni Senator Cayetano na ipinagbigay alam sa kanya ni Senator Jingo Estrada na umalis na sa Senado si Senator Bato. Bandang 1:27 ng gabi. Kaya naman, nag-check siya sa Senate Sergeant at Arms o OSA kung saan binigyan siya ng spot report. Nakatanggap rin umano ng mensahe si Cayetano mula sa asawa ni Senator De La Rosa at sinasabing sinamantala ng kanyang asawa na makaalis ng Senado matapos ang gulong nangyari noong isang gabi. Bantay Senate mali yung word na escape because there's no warrant eh. Diba there's no warrant? So, he's free to go. He did not escape. He chose to leave. When you escape, you are under arrest, you're under detention. So, everyone, including his wife, used the word escape but actually did not escape. Inihayag ng Bureau of Immigration na walang record ng recent travel sa abroad si Senator Ronald Bato de la Rosa. Ayon kay Bureau of Immigration spokesperson Dana Sandoval, wala silang record na umalis ng bansa kamakailan si Senator Bato. Nauna nang napabalita na wala na sa loob ng Senado si Senator Ronald Bato de la Rosa matapos ang gulong nangyari sa Senado noong Miyerkules ng gabi. Hiniling ni Senator Ronald Bato de la Rosa na mailagay sa ilalim ng kustodiya ng Philippine National Police o PNP. Ito ang kinumpirma ni Acting Senate Sergeant at Arms Chief Mau Aplasca. Ayon kay Chief Aplasca, narinig niyang nasabing pakiusap ng magpulong ang senador kasama sina PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. at Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla. Ito, sasabihin ko na si Senator Bato with what happened po being installation, nararamdaman ko yung kanyang agam-agam pag-aalala. In fact, nung bumaba siya, nakipag-usap kay Secretary Remulla, kay CPNP, nag-offer po siya kay CPNP na baka pwedeng doon na lang siya i-custody sa PNP.